Anyway, mga kababayan, since ayan, Jinggoy Estrada yung una natin, no, paumanhin, hindi ako magsha-shoutout kahit nakikita ko yung mga pangalan niyo diyan, ipipikit ko mata ko, no. Pag paumanhin niyo, mabilisan lang po kasi ito. Ngayon, no, mga boss chief mo, sir. Si Jimmy Bondoc kilala ninyo? Oo. Yung kumanta ng Does the Moonlight Shine on Paris? Hindi. No. Hindi siya ang kumanta nun. Hindi, idol ko kasi yan si Jimmy Bondoc. Ano, doon sa kanta niyang maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you never do. Hindi din siya, hindi ba siya yun? Oh, anyway mga kababayan, lawyer na naman si Attorney Jimmy Bondoc at eto tingin ko mukha ito yung kauna-unahan na kaso na hahawakan ni Jimmy Bondoc yung kay Bato de la Rosa mga boss chief amo, sir. Mukhang mukhang nalulumbay ito pong si Jimmy Bondoc, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Bakit po? No? Kasi napapabalita daw na 7 senador na daw ang ipapakulong, lahat galing sa majority block. Bayan ko, binihag ka. Malupit yung mga salitaan ng Jimmy Bondoc, mga kababayan. Ano po ba talaga ang katotohanan? No? Nag-majority sila? Kaya sila kinasuhan? Or talaga po ba siguro na meron ng nakaambang kaso dito sa mga senador na ito na dati pa natin alam, nagtataka lang tayo bakit ang tagal-tagal at ngayon po lumalabas, mga bossing. Di ho ba? Iisa-isahin ko mga kababayan, 13 po sila, no? Amy Marcos, meron ba? Iba naman yun yung lumang issue dati yun, no? Ang alam natin, Chis Escudero, at yung nauna nga nating tinalakay na si Bonjinggoy Estrada, no? Ulitin ko, Chis Escudero, si Bonjinggoy Estrada, si Jinggoy Estrada, tapos si Joel Villanueva na mahilig dumila, 3. Di ba po yung 3 na yan, mga kababayan, mga bandang Setyembre 20, 2025. No? Nabubulalas na po ang bibig ng mga sangkot sa flood control na damay po sila, mga kababayan. At yung kay Chis Escudero, meron pang 142 billion insertion, etc. Kundi tayo nagkakamali. Di ba mga Setyembre pa po natin alam yan? At tayo ay nagtataka, ano na nangyari doon sa mga yon? Bakit hanggang ngayon wala pa? Siguro, kinailangan ng matindihang pag-aaral ng Ombudsman, Department of Justice at kung sino pa na nag-aaral para dito sa kanilang kaso. Ngayon lang, napagtanto, kompleto na tayo. Ready na para dyan sa 3 na yan. Di ho ba, mga kababayan? 3. Camille Villar at Mark Villar. Mukhang nadadamay din. Naririnig na din ho natin, mga kababayan, na ang sinabi pa nga di ba, sa mga Villar, kailangan dito sa mga Villar ay hiwalay na investigasyon ang gawin kasi hindi kakayanin isama doon sa ICI. 5. O sino pa ho? Bato de la Rosa at Bungo. Matagal na po yan. Last year pa ho. 1 taon na, mga kababayan. Alam at rinig na natin na ang susunod kay dating Pangulong Duterte ay itong si Bungo at si Bungo at si Bato de la Rosa. Alam na natin yan. Ngayon, ang nakikita ho natin, ang pinapalabas ng mga DDS, ang pinapalabas ng mga DDS ay nag-majority sila kaya kakasuhan sila. Ayan, ganyan yan Yan yung dating ni Jimmy Bondoc dyan. 7 senador na daw ang ipapakulong, lahat galing sa majority block. Bayan ko, binihag ka. Ang katotohanan naman po, kagaya nung una kong sinabi, no? Chis Escudero, Joel Villanueva, at si Boss Jinggoy, no? Si Bon Jinggoy, Boss Jinggoy, mga Setyembre pa lang, alam na nating may kaso nakakaharapin in future time yan. Ito nga yung future, no? At 2 Villar, mga ganong panahon din At tapos Bato at So sa madaling salita mga kababayan, madadagdagan pa na Robin Padilla, obstruction of justice, Alan Peter Cayetano, doon naman sa putukan, doon sa Senado, ang dami na pala, 9.
Ano po, siyam, madadagdagan pa. Ito po ho kaya, totoo kaya yung sinasabi ng mga DDS na tignan mo, lahat ng mga sumali sa majority kinakasuhan? Or, ang totoong pangyayari ay meron na silang napipintong kaso at ramdam at naririnig na nila, nakakasuhan talaga sila o alam nila sa sarili nila na makakasuhan sila dahil doon sa mga di umanong ginawa nila nung mga nakaraang panahon, ano po, kaya sila nagsama-sama sa majority. Ayan. Kaya sila nagsama-sama sa majority upang sa ganon, i-acquit si Sara Duterte. Eh Mark, ano naman ang ano nun, kaugnayan nun, no? Kay Sara Duterte. Kasi siyempre, kung makukulong itong mga ito, 7, 8 o 9 na senador na galing sa majority, ano po, ang tanging pag-asa nila para mabilis na mapalaya ay maipanalo si Sara Duterte. No? Manalo si Sara Duterte sa 2028 election ho, mga kababayan. Eh syempre, kung ikaw ba naman si Sara Duterte, tapos itong majority na ito, no, inakwit ka, nakatakbo ka, pinalad kang manalo, kung mananalo ho, mga kababayan. Pinalad kang manalo. So, ngayon ang tanong, mga bossing, no? Hindi mo ba papaboran o bibigyan ng pabor? O hindi mo ba tatanawin na utang na loob dito sa mga ito, ano? Dito sa mga ito, yung ginawa nilang pag-acquit sa iyo. Eh syempre mga kababayan, basic na lang po yan. Baka Jinggoy, Jingo, o baka yung mga yan, na kung sakaling mga makulong, eh laya agad. Pagkaupo ni Sara Duterte sa 2028, mga bossing. Yun ang nakikita ko na connection o sunod-sunod na posibleng mangyari kung bakit ipinipilit ho, mga kababayan, no, ni Alan Peter Cayetano at ng majority group na sila ay makaboto sa impeachment ng Vice Presidente para po ma-acquit nila ang Vice Presidente, mga bossing. At nagtataka nga ho ako dito kay Alan Peter Cayetano. Boss Jimmy. Diyos ko po, Lord. Good luck na lang sa kaso ni Bato de la Rosa dahil kapag babalikan kita dito sa sinasabi mong bayan ko, binihag ka. Good luck na lang sa kaso ni Bato de la Rosa. Kung naipanalo mo o maipanalo mo, di congratulations. Pero kung hindi, pag si Bato de la Rosa na-aresto yan at nadala sa The Hague, ibig sabihin, talo agad. Unang pagkakatalo, na hinawakan mong kaso. Etong kay Bato de la Rosa. Maibiyahe lang yan. Olats ka na agad. Na dahil ang ipinaglalaban naman itong si Jimmy Bondak ay wag madala si Bato de la Rosa sa The Hague. Pag nadala yan, di tapos na ho, mga kababayan. Ngayon, balikan natin sa Alan Peter Cayetano ho, mga bossing.